5 taon na, naubos ipon ko. Wala akong trabaho. Hindi nahimatay. Luwag mo. Pakidaan po. Liligtas ako. Lolo, Naririnig mo ba ako? magaling ka. Sana okay lang si Lolo po. Walang heartbeat. Kailangan natin gawin agad ang CPR. Kaya mo yan. Lolo, lumaban ka. Lumaban ka, Lolo. Tignan mo. Hala, gising ka na. Magaling. Ano to? May gulo ba? Bigyan mo ko ng x-ray vision. Nakita kong mabait ka. Matagumpay na na-activate ang system. Sistema? Mayroon akong sistema. Zhang Feng, edad 24 anyos, Walang profesyon. trabaho. Nakita kong nailigtas mo ang pasyente. Gantimpalaan ka ng 50K at skill. Pera na. Gantimpala dumating na. Ang sistemang ito ang pinakamalaking kita. Maaring iangat ang host sa tagumpay. Ang sistemang pagsusuri. Paano gamitin? Natuto na ang host. Maaari mong simulan sa kalooban. Simulan ang pagsusuri. Ayokong ligawan. Wag na. Binibini, may sakit ka sa puso. Pumunta sa ospital. Cheng Feng. Ikaw si Sheng Feng? Ikaw ba ay Sean Runyon? Ax mo si Runyon. Zhang Feng. Anong ginagawa mo rito? Naghiwalay na tayo. Wag mo na akong habulin. May sakit ka sa puso. Huwag magkunwari. Mahirap ka noon. Wala kang pag-unlad. Huwag kang manghusga. Dapat kang magpatingin sa ospital. Meron pa akong gagawin. Aalis na muna ako. Oh, Doktor, may sakit puso ako. Talaga. Totoo pala sinabi ni Zhang Feng. buti na lang naagapan tayo. Kung hindi, kapag tumagal, buhay mo delikado na. Ano po ang gamot ko? Kailangan ng ospital? Ay, hindi po. Ang sakit mo ay maaga pa. Kailangan mo lang gamot ilang araw. Malapit nang maalis ang sakit. Salamat po, Doc. Sean Ruyan, ang swerte. Huwag mong isipin, binayaran mo ang pulubi. Mula ngayon, hindi na ako magiging tanga. Ikaw ang bagong intern. Bagong graduate ako. Unang araw ko ngayon. Sumunod ka na. Sige po. Ang trabaho ninyo ngayong araw ay archive ang mga discharge case. Mag-aayos ng mga kaso. Nandito ako para mag-ikot sa ICU. Hindi ako tagapangasiwat ng file. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi kaya, umalis ka na. Anong problema mo? Gusto kong suntukin. Gusto kong suntukin ka? Ano? Sinaktan mo ako ngayong araw. Tapos na ang doktor mo? Dr. Sun, maraming salamat po. Bago pa lang siya rito. Hindi pa marunong. Napakalawak ng pangunawa mo. Huwag mo na siyang kalimutan. May kondisyon ang pasyente. Lahat ng kaso dito ay tunay. Mga kaso. Marami kayo. Sige, aayusin na namin agad. Hemp, baguhan. Bakit gusto ni Director Zhao sa inyo? HMP? Hemp. HMP? Hemp. Ako'y mediko na PhD. Ang lakas niya, hamakin ako. Ayan na, tama na. Huwag ka nang magalit, hindi madali magtrabaho. Si Boss Feng, nag-ayos ka talaga. Aabutin tayo ng matagal na panahon. At saka, ano ang matututunan? Lahat ay tunay na kaso po. Matututo ka ng gamot. Gamot. Ayusin mo na. Lalabas ako para huminga. Ingay ng alarma sa ICU. May namatayan? Tay, kamusta? Doktor! Nurse!
Tibok tumaas. Kritikal ang Delikado sitwasyon. tayo. Tawagin si Doc. Kakalabas lang ni Dr. Sun. Pakiusap sa inyo. Iligtas niyo po ang tatay ko. Simula ng system, score ng consultation. 1 milligram muna bago dorm po. Sino ka ba? Bagong doktor ko, si Zhang Feng. Zhang Feng. Isa ka lang na intern po. Wala siyang karapatang magreseta. Tawag guro. Umalis ka na. Buhay ang nakataya. Hindi na tayo makakapagligtas sa kanya. Ito ay pasyente ng ICU, hindi ordinaryong pasyente. Maling gamot ay delikado. Ako ang mananagot nito. Anaphylactic shock. Kunin mo na agad ang Sabi gamot. mo, Allergic shock nga. Buhay Kunin ang mo na. nakataya. Kunin mo na. Critical ang pasyente. Delikado ka. Agad buksan ang IV line. I-vidro ang asin. Bilis. Susunod si Doc. Taasan ang oxygen flow. Ihanda ang dopamine at norepinephrine para sa BP. Dr. Zhang, handa na gamot. Ipacheck agad ang syötzi sa lab. Electrolytes. Pupunta na ako. Tawag sa anesthesia. Ihanda na ang intubation. Sasamahin kita. Buti na lang, ligtas na ang pasyente. Matatag na. Butit ligtas na ang pasyente. Matatag na. Anong nangyari dito? Dr. Sun, may krisis ang pasyente. Anaphylactic shock ito. Iniksyonan na. Stable na ang pasyente ngayon. Ibig mong sabihin kanina ay inagkusan ng intern ang pagsagip. Oo, kalmado. Tumpak siya. Oo, napapanahon po. Nakikita agad ang shock ng pasyente. Kailangan ng 4.5 taong karanasan, isa lang itang intern na doktor. Wow, galing mo talaga. Dr. San, ako ang intern. Wala akong karapatang bigay gamot. Wala ka nun. Critical ang pasyente, kaya sandali lang. Paano mo nasabi anaphylactic shock? Paano mo nasabi anaphylactic shock? Bumaba BP bigla. Tumibok puso. Gumamit ng bagong antibiotic. Kaya anaphylactic shock mula sa gamot. Maganda ang paghawak mo nito. Pero sa susunod na makatagpo ka ganitong bigla sitwasyon, sabihin mo muna sa superior mo. Sige po. May pasyente sa ICU. Wala kang karapatang sumali po. Pero maganda ang ipinakita mo ngayon. Sumama ka tingnan. Sige po, salamat Dr. Sun. Punong NARS. Paghahanda para sa pasyente, kumusta? Lahat na, Doc. Son. Sabihin mo ulit, kumpirmahin. Okay. Bed na. Lalaki. 68 Pulmonya. anyos. ARDS. Biglang paghinga. Ituloy. Bumababa ang OI. Hindi epektibo O2. Malinaw na tanda. Kailangang gamutin sa ventilator. Midazolam 2 mg. Etomidate 10 mg. 50 mg. Handa na ba ang lahat? Handa na si Dr. Sun. Okay, high flow oxygen. Oxymask po. Concentration 100% hanggang 5 minuto. Taasan ang oxygen. Sige. Sige. Sige, gamot na. Bukas na posisyon. Ihilig ulo po. Itaas leeg. Hayaan ang pasyente na lumunok. I-align ang talong axis po. Si Zhang Feng ang tamang lugar. Maaring ilantad ang glottis ng pasyente. Madali intubasyon po. Kunin ang laryngoscope. Pasyenteng ito hirap daanan maliit ang pananaw. 5 subo. Lahat ay nabigo. Gamitin lamang ang mapanganib na paraan, tracheotomy. Hiwain. Sinubukan ko si Doc Sun. Kumpiyansa akong magtagumpay. Si Zhang bagong intern ka lang. Hindi ka karapat dapat mag-intuba sa pasyente.
Dr. Sun, pasyenteng hirap daanan hangin. Bigla hiwa trachea, buwis buhay ang pasyente. Tracheal intubation po. Ligtas na gamot. Kaya ibig sabihin, gusto mo bang iintubahin ang pasyente? Oh, Zhang Feng, napakatiwala mo. Nag-intubate na ako noon. Wala pa? Nakita mo na ba ang doktor? Gumagawa ng intubation sa pasyente. Wala rin. Nag-iensayo ka ba ng intubation? Bihira lang mag-ensayo. Ensayo gamit ang mannequin. Isang beses ensayo. Isang kalokohan lang po. Mahirap daanan. Mahirap intubasyon ng trachea. Zhang Feng, saan mo nakuha tiwala mo? Dr. Sun, hindi ako nagbibiro sa pasyente. Hayaan mo na akong subukan. Gawin mo intubation, okay lang? Gaano ka kasigurado? Antas ng tagumpay. Opo, 1%. Antas ng tagumpay. 100%. Sige, kakaunti na ang oras natin. Pansamantala kitang pinaniniwalaan. Kung mabigo ka, umalis ka na dito sa hospital. Sige, punong NARS. Tulungan si Zhang Feng. Ibigay niya ang kailangan niya. Sige, guantes. I activate ang fluoroscopy docs po. Gusto ko rin si Ho Jing. Nakita ko na ang trachea opening. Catheter. Ang gawain ay maayos at mabilis. Mas bihasa sa doktor. Mas bihasa pa? Ang galaw ay smooth lang. Diretso lang. Mas magaling sa matandang doktor. Mas bihasa pa. Kunin ang tahimik. I-connecta ang airbag. Kuha ka. Lahat maayos kasama ang ventilador. Matagumpay ang intubation. Ligtas na ang pasyente. Wow! Nagtagumpay, mabilis at tumpak. Zhang Feng, ano ba pinagmulan mo, bata? Dr. Sun, tapos na intubation ni patient 9. Maganda naman ako, di ba? Zhang Feng, tunay ka bang intern na doktor? Oo, bagong graduate ako sa medisina. Saan mo natutunan ang intubation mo? Sabi mo, nag-aral ako gamit libro. Ano ang problema? Walang kwenta yan. Ang galing ng proseso mo kanina. Napaka-perfecto po. Lahat ng ospital sa bansa, walang mas mahusay. Mas magaling ka, sistema at diagnosis. Dapat itago mo ito ng lubos. Ginoong Sun, nagkamali lang ako. Maniniwala ka ba? Nakahula lang? Oo, bago lang ako sa ospital. Swerte lang talaga. Hula ko lang. Kahit ano paman, magaling ang ginawa mo. Salamat, Dr. Sun. Patuloy akong magsusumikap. Sige, isulat mo na ang record. Ipasok mo ang tubo. Naitala ko lahat ng galaw mo. Sige, itatala ko agad. Oy, Sun, oy. Kama 9 pulmonya po. Nagawa na ba ang intubasyon? Director Zhao, kakatapos lang po niyan. Maayos po ba? Mahirap ang airway. Napakahirap gawin ang intubasyon dito. Hindi okay lang. 5 beses akong nabigo. Napakasama ng paningin ko. Hindi ko mahanap trachea bucana po. Paano nyo ito naayos pagkatapos? Tawag tayo ng anesthesia para po. Hindi pa natin pinutol ang trachea. Yung bagong dating kahapon. Yung intern na si Zhang Feng. Anong nangyari kay Zhang Feng? Problema ba siya sa'yo? Hindi siya nagpasok ng tubo. Isang beses lang, tagumpay agad. Sigurado ka ba? Oo, nakita ko mismo iyon. Isa siyang intern na doktor. Isang insert, successful. Ang husay niya talaga, Director Zhao. Paano iayos si Zhang Feng? Itong batang ito kasi, magpakumbaba ka. Sanayin muna natin siya, okay? Magtatalaga ako ng maraming gawain. Unang araw ko sa trabaho, binigyan ako ng trabaho. Pagod na ako. Kuya Feng. Sikat ka na, alam mo ba? Ano, alam ng lahat sa ICU. Hindi kita kilala, marunong ka pala. 3 ulo, 6 na. Guro Sun, nabigo siya. Umakyat ka at gawin mo na. Sinasabi ng iba, Diyos ka. Swerte lang talaga ako noon. Uy, Kuya Feng, may espesyal ka bang pagsasanay? Wala. Nag-training ako sa lab. Uy, Kuya Feng, ang galing mo sa intubate. Pwede mo ba akong turuan? Uy,
Ito, nag-trigger ang bagong gawain. Nagturo ng medisina kay Sincerity. Kumpletong gawain, premyo ka. Napakamakatao talaga ng sistemang ito. May gantimpala sa pagtuturo. Hoy, Kuya Feng, ang galing mo. Turuan mo naman ako, pwede ba? Sige, pag-aralan natin ang isa't isa. Uunlad tayo. Anong gusto mo? Pagtusok sa ugat. Mas interesado ka ba sa intubation? Ang intubation ay advanced na skill. Pag-aaralan ko na lang mamaya. Pinakamadaling gamitin na vein puncture. Basic na skill ito po. Hindi ka nag-ensayo? Hindi ako mahanap ang ugat? Minsan tumatama ako sa maling bahagi. Bumukol ka ba? Doju para sa pagsasanay ng venipuncture. Dala mo ba? Dala ko. Ay tungkol sa pagtusok sa ugat, ang susi ay ang pakiramdam. Isa pa, technique na mong mabuti ha. Napakagaling mo. Mas detalyado kaysa guro ko. Gawin mo yon na pamamaraan. Subukan mo. Nakarecover na si Kuya Feng. Nagtagumpay ako. Akademya, bisadahing venipuncture. Tagumpay sa pagtuturo. Maligayang pagdating sa gantimpala. Cash na. Venipuncture ni Kuya Feng. Natutunan ko na para sa iba pang tanong, maaari ba magturo ng munting kasanayan? Kumita na agad ako ng 20,000. Napakadali kitain ng pera po. Oy, Kuya Feng, Kuya Feng, may iba akong medical na problema. Pwede ba bang magtanong? Siyempre naman, kasi magkasama tayo sa dorme. Salamat, Kuya Feng. May gagawin ako, aalis na. Babalik din ako agad. Sige. Nandyan ka ba? Kumusta, host? Nandito ako. Buksan ang aking stats. Pangalan? Jiang Feng, 24 anyo. Medico. Iskor ng sining, 3-1. Ano ang overall art score? Bakit puntos? Ang sining ay base sa medisina. Ipinapakita ng antas ng medikal na kaalaman. Ano ang maximum? 100 puntos lang, mas mataas na. Mas mataas na permiso. 31 na puntos ko na. Anong sistema ang tampok? Nakita ko score mo 30 na. I-unlock ang training room. Ano ang gamit ng training room? 100% na silid ng operasyon. Maaari kang magsanay ng operasyon dito. Pagbutihin ang galing. Pwede bang pumasok dito anumang oras? Oo, pumasok na sa training room. Oras sa totoong mundo hihinto na. Ganito na, silid pagsasanay. Lahat ng operation. Nasanay na ako ng husto. Papasok ka ba sa training room? Papasok na. Maligayang pagdating sa simulation room. Maligayang pagdating sa training room. Pumili ka ng training project. Ang mga proyekto ay operasyon ng pagdugtong ng ugat ng pagtahi ng almoranas, ECG check po. Basahin ang medikal na larawan. Bilang isang intern na doktor, kailangan ko ng clinical na karanasan. May ganitong training room na. Maging top sa operation. Sistema. Simulan ang pagsasanay sa anastomosis. Ang kirurhiya ang pundasyon ng doktor. Angioplasty ang pinakamahalagang kasanayan sa operasyon. Paglilipat ng organ, regeneration ng paa, kailangan ito para sa operasyon. Layunin ng pagsasanay. Gawin ang 3mm vessel anastomosis sa simulation. Simulan na. 10,000 beses na sanay kagabi. Wakas, perfecto na ang aking vascular anastomosis practice. Aba, napakahirap talaga nito. Umalis ka agad. May baliw na tao. Nars, Sue, anong nangyari sa pasyente kanina? Nahihirapan sa pag-igupit na dugot-ugat. Hindi maganda ang sitwasyon po. Ay, Director Liu, anong lagay? Pwedeng iligtas? Tahiin ang ugat ng pasyente. Kailangan ng husay sa operation. Ako si Liu. Ang operasyon mo ang pinakamagaling dito. Hindi ka rin po pwede? Espesyal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan ng operation.
Ay, ang pagsasama ng mga ugat. Kaya ko rin yan. Maaari ko bang subukan? Binata, sino ka? Anong department? Director Liu. Siya ang bagong ICU intern po. ICU pa lang? Intern siya. Opo, pangalawang araw ko ngayon. Isang intern ka lang. Kaya ko iyan. Alam mo lang ang pinaka-basic nito. Mas magaling ka pa ba? Ang chief surgeon? Director Liu, pwede kong sabihin tungkol sa ospital. Ako, walang makapagligtas sa babae. Ikaw, intern lang. Saan galing loob mo? Sino ka ba talaga? Grabe, delikado si pasyente. Kailangan na operahan siya kaagad. Bilis na. Subukan ko na. Hindi hospital ang lugar mo po. Umalis ka na bago ako magalit. Director Liu, patawad po. Kasalanan ko po. Buhay ang nakataya. Maililigtas ko buhay. Kung paaalisin mo ako pagkatapos niyon, Wala akong ang pakialam. lakas ng loob mo. Intern. Intern, huwag magulo sa OR, ha? Ilang dekada na akong naging doktor, walang nakitang ganoong kahusayan. Ikaw, totoo bang intern ka lang? Director Liu, dugo ng pasyente. Naisara ko na. Suriin mo po. Paano ito posible? Ang operasyon ay perfecto. Parang hindi pumutok ang ugat. Director Liu, sinabi ko na, hospital na ito. Akin, walang makapagligtas. Ang ginawa mong anastomosis ng ugat, wag na natin ospital natin po. Kahit sa buong China, ikaw ang pinakamahusay. Director Liu, ipinagkatiwala na natin. Inyong mga siruhan. Babalik na ako sa ICU. Hoy, Zhang Feng, huminto ka. Director Liu, ano? Hindi ka autorisadong nag-opera sa pasyente. Nilabag mo ang hospital rules. Halika, kausapin natin ng director. Hemp, Zhao, Jiaming, Zhang Feng batao mo. Lao Liu, bagong intern ako sa ICU. Anong nangyari? Ang intern ay lumalampas sa autoridad. Pasyente ko, sabi mo, anong gagawin natin? Zhang Feng, ano bang nangyari? Ngayon, may pasyenteng pumutok ugat. Hindi makapagtahi si Direct Liu. Ako mismo. Lumabag sa autoridad. Zhang Feng napakagulo ng isip mo talaga. Lumabag ka sa autoridad mo. Pwede bang mag-opera sa ibang ward? Zhao Jiaming, sinasabi ko sa iyo, malubha niyang nilabag hospital rules. Kung iulat ko, matatanggal siya. Laliw, ano gusto mo? Sige, sabihin mo. Paano ito aayusin? Anong gusto mong gawin, Zhao Jiaming? Siya ang tauhan. Ikaw ang dapat magdesisyon. Ikaw ang director ng ICU. Ayon sa mga patakaran, dapat mo siyang paalisin sa ICU. Tama ba? Tama. Ano ba hinihintay mo? Magpahayag ka na agad. Ay, Lao Liu, ang kabataang ito, trainee na doctor. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Nagkamali siya. Tama na ang pagkakamali. Kung paaalisin natin siya sa ICU, ang buong profesional na karera niya, lahat nasira na lang. Lao Zhao, hindi ako ganyan Ito ay labag sa prinsipyo. Walang toleransya. Ang tindi mo talaga. Ang lakas. Sige, ipapahayag ko. Lumabag ka sa patakaran ng ospital. Mula sa sandaling ito, hindi ka na ICU staff, Paul. Sige, Dr. Zhang. Interesado ka ba? Sumali ka sa aming operasyon po. Matandang Liu, ang tuso mong matanda. Pinaglaruan mo pala ako. Darating ako mag-imbestiga. Matandang Zhao, ikaw mismo ang nagtanggal sa kanya. Inimbita ko siya. Kami, siruhano. Lumalabag ba ito? Kung hindi ka nandaraya, may nakikita akong magaling na bata bilang pinuno ng ICU. Ang bigat ng bawat salita mo. Ikaw ang nagpaalis kay Zhang Feng. Tama ba? Sige. Dahil kaya mong mandaya, pwede rin akong magtampo po. Ituturing kong wala akong sinabi kanina, si Zhang Feng ay tauhan ko. Talaga ba? Uy, matandang Zhao. Pakinggan mo nga. Kung ano ito. Lumabag ka sa patakaran ng ospital. Hindi ka na ICU staff ngayon. Liu Shan, ang tuso mong matanda. Naglakas ka ng loob na mag-record.
Si Zhang Feng ay intern na doktor. Ano nakita? Magaling ang binatang ito. Gusto ko siyang sanayin para maging ang aking manugang na lalaki. Anong sabi mo? Tigilan mo na yan. Ikaw, dalawa lang anak mo. Saan ang anak mo? Mga kasinungalingan. Wala kang magandang dahilan. Ikaw. Sige na, Lao Zhao. Ipapalit ko ang punong doktor. Para sa intern na ito. Anong tingin mo? Ano? Palitan mo ang residente ng intern. Baliw ka na ba? Oo, baliw na ako. Magsalita ka na agad. Gusto ba? Hanggat hindi mo maipaliwanag, hindi ako papayag. 2 punong doktor ang ipapalit para sa intern na ito. 2 punong doktor. Ang punong doktor ay 100 intern po. Gagamitin mo 2 doktor para palitan. Sigurado ka ba? Sigurado. Si Lu Xun, operating room head. Napakatalino. Hindi kailanman gumagawa ng negosyong lugi. 3 doktor palitan si Zhang Feng. Itong intern na ito, hindi na pwede pa. Zhang Feng, ano bang ginawa mo? Punong siruhano, kunin ka na. Tumulong lang ako sa pasyente. Hindi pwede sabihin, matandang lobo ka. Alam ko naman iyon. Maghintay ka. Ano ginawa ni Zhang Feng? Nakuha ko na. Sige, Liu Ang tanda mong Xun. lobo ka. Alam ko na Magaling si Zhang Feng. sa iyo na punong siruhano, kaya pinagpaguran mo to. ICU, kunin tao mo. Tama ba? Lao Zhao, si Zhang Feng ang cop sa surgery. Sayang, hindi na ako papayag ngayon. Kukunin ko si Zhang Feng palayo. Alis. Hindi pwede. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita papayagang dalhin siya. Kukunin ko ang veterano mo ngayon. Wag. Matandang lobo ka. 20 taon na tong pagkakaibigan natin. Talagang nangahas kang saktan ako? Lalaban ako sa iyo. Dadalhin ko siya. Mga director, intern na doktor lang ako. Hindi sulit para sa iyo ang awayan. Tumigil kayong lahat. Uy. Punong direktor. Bakit ka po naparito? Kayo ang mga pinuno ng ospital. Bakit ka nakipag-away? Ano ba to? Punong Director Shu. Ganito kasi siya ang Serhia Director po. Lumusot ka sa ICU ko, kailangan mo siyang pagsabihan. Pinatalsik na niya siya. May kasalanan ba ako? Hindi ka nanadaya. Mapapatalsik ko ba siya? Sige na. Zhang Feng, mananatili ka sa ICU. Pumunta sa surgery. Zhang Feng, mahusay ka sa klinika at technical. Masangkop kang manatili sa ICU. Siruhiya naman, ang pundasyon ng pagiging isang doktor. Doctor ang pundasyon. Pupunta ka sa surgery natin. Ituturing kitang tunay kong anak. 2 direktor ay mga autoridad. Pumili ako. Zhang Feng, manatili ka sa ICU. Mapatuloy ka sa ICU, Zhang Feng. Bibigyan kita ng 3,000 kada buwan. Si Zhang Feng nasa surgery na. Zhang Feng, girlfriend ka na ba? Zhang Feng, wala ka pang nobya? Ipakikilala kita sa pamangkin ko. Isa araw, walang paulit-ulit araw-araw. Araw-araw bago. Tatawaging lolo. Zhang Feng, dito ka na. Si Zhang Feng. Aba, kayong 2 matandang ito. Kayo 2. Wala na kayong kahihiyan. Walang hiya ka talaga. Pumili ng departamento. 10. 987. 987. Kung hindi, tatanggalin ako sa ospital. 3. Vice Director Suer, nakapag-desisyon na ako. Naisip ko na, okay na to. Narinig niyo ba kayong 2? Bakit naman? Pasensya na, Director Zhao. Paumahin, Director Zhao. Salamat sa iyong suporta. Zhang Feng, balang araw, pagsisihan mo to. Matandang lobo. Langgam na, lobo. Zhao Jiaming, sasabihin ko sa iyo, balang araw din. Kukunin ko si Zhang Feng. I recruit si Zhang. Tingnan natin. Hoy, umalis na kayo. Uwi na tayo. Tingnan mo anong eksena. Ikaw ang magaling na doktor.
Pinakagaling gawin mo ng maayos. Hahaha. Vice Director Shu, ingat ka. Oh. Director Zhao, pasensya na. Wala lang yun. Si Zhang Feng ang tuso. Hindi ako natalo sa kanya. Sandali ka lang. Hoy, Zhang Hua, pumunta ka dito. Hanap ni Zhao. Ano? Ipakikilala ko sa iyo. Ito si Zhang Feng. Zhang Feng, siya ang ICU pinuno. Ito si Zhang Feng. Talagang bihirang talento siya. Tulungan mo siyang mabuti. Turuan mo siya ng teknolohiya. Walang problema. Ano bang klase kayong mga magulang? Paano painumin gamot? Dr. Zhang, lahat sakit gamutin. Ama mo ba ang isang manggagamot? Anong panahon na? Mga sinungaling. Mga inapo ng manggagamot. Ako si Bathala. Dr. Zhang, wala na kaming ibang paraan eh. Sobrang eksaherado magsalita yung taong gamot ang sabi. Kasalanan ko lahat to. Kasalanan ko itong matandang lito-lito. Huwag maghirap. Hindi na magdusa. Ayan na ang nangyari. Uminom ng gamot. Dinerecho sa ICU po. Dr. Zhang, pwede na ba ngayon sa apo ko? Hugasan ang tiyan niya? Hulay na. Anong sangkap ng gamot na to? Na-coma at nakiskis ang bata. Buti na una. Kung hindi, patay na sana siya. Ay naku, ano na ang gagawin namin? Kasalanan ko lahat. Hindi kasalanan Kayo ko. dalawa, lumabas muna kayo ngayon. Kailangan ko pa mag-check mamaya po. Dinala na. Bagong pasyente, bed 9. Li Xiaoming, babae, 8 taong gulang. Bakit admit? Dahilan ng pagpapa-admit. Pag-inom ng di kilalang likido, nagsuka siya. Nangangalay, nagsusuka. Matapos ER, pasok na sa amin. May sakit ba? May sakit si Li Xiaoming. Hindi sigurado. May likas na sakit. Nagpa-check ka na ba? Director Zhao, nagpa-CT scan na kami minsan. Masyadong malabo ang kuha. Walang sakit. Alam mo ba sanhi? Chang Feng, doktor ka rin naman Ang sinabi mo ay walang saysay. Bakit? May paraan ka ba? Susubukan ko muna. Chang Feng, sakit na di mahanap ng makina. Anong malalaman ng ordinaryong doktor? Umalis ka na agad dito. Hindi matukoy ng makina. Hindi makahanap. Cheng Feng, matapang ka bang pusta sa akin? Ano pustahan? Kung hindi mo mahanap ang sanhi, mag-resign ka na lang po. Kung malaman ko ang sanhi, magwawalis ako ng banyo. Nagsimula na ang system ng Toshi Genmaishu. Natuklasan ang kwalipikadong espesyal na kaso. May congenital tumor sa utak. Simula ng misyon, pag-asa ng buhay. Sistema. Ano gawain? Gawain, operasyon ng utak para kay Li Xiaolong. Sistema, operasyon ako ngayon. Nagbibiro ka ba? Hindi nagbibiro ang sistema. Kumuha ng malaking gantimpala ang host. Anong gantimpala? Anong gantimpala? Gantimpala, XP plus 500 puntos. Operasyon sa tumor sa utak. Hindi ko alam yan po. Para matulungan ka sa gawain. Gantimpala para sa operasyon ng tumor. Maraming kaalaman sa isip ko. Natutunan ko na operation ng utak. Anong sakit ni Li Xiaoming? Nakita ko na. Anong sakit? Congenital na utak tumor po. Ano? Sinasabi mo nung isinilang siya, may tumor sa utak. Oo, puro ka lang kasinungalingan. CT scan ni Li Xiaoming. Ituro mo ang tumor dito. Dito lang sa rehiyong ito. Walang bukol dito, talaga. Zhang Feng, puro ka lang kalokohan? Nasa lugar ko ang bukol po. Zhang Feng, magpaliwanag ka. Saan kaya ang bukol? Cancer ni Li Xiaoming. Parang cyst sa utak. Hindi pwedeng hulaan ang diagnosis. Tumawag ako sa neurosurgeon. Hello, Dr. Wang. Pumunta ka sa Li Xiaoming ward. Lao Zhao. May trabaho pa ako sa neuro. Guan Sheng, si Li Xiaoming. Kinalalagyan namin na cyst siya. Suriin mo naman ito. Colloid na cyst? Bihira lang itong sakit. Oo.
Hindi malinaw itong CT scan. Pero based sa hugis nito, malaki ang posibilidad ng lesion. Ginoong Dr. Wang, eksperto sa larangang ito, ano na gagawin? Iminumungkahi ko gumawa ng CT scan ng ulo. MRI utak para mas malinaw tayo. Ipaalam mo sa department ng kagamitan, karagdagang check para kay Lee Xiaoming. Sige, pupunta na ako agad. Hey. Dr. Wang, ito ang kanyang CD at MRI. Ito nga si Master Zhu Yang. Doc Wang, ano na gagawin natin? Ang pinakamabuting paraan ay operasyon. Bukod dito lang, wala nang ibang paraan. Pero mababa ang tsansa ng operasyon. Dapat abisuhan ang pamilya para pumirma. Director Zhao, pupuntahan ko si Lolo at Lola? Sige na. Hoy, Xiaoming, kumusta? Dr. Xiaoming, anong sakit ng apo ko? Magagamot ba ito? Oo nga. Apo mo, Lee, may tumubong bukol sa utak niya. Bukol. Paano posible iyon? Doktor, malubha ba itong bukol? Mapapatay ba siya nito? Mula noong ipinanganak siya, nasa utak niya ang bukol. Kailangang alisin ito agad. Delikado ang buhay. Pwede bang hindi operahan? Bata pa ang apo ko. Takot ako. Oo, pwede gamot lang. Alisin ang bukol sa utak. Matanda po, ang tumor ay congenital. Hindi solution ang gamot. Kailangang operahan, kundi wala nang magagawa. Doctor, magkano ang gastos sa operation? Lolo, hindi pera ang alalahanin mo. Ang pinakamahalaga ay gamutin ng tao. Operation na para sa kanya, pulp. Nag-atake na naman ang pasyente. Xiaoming, huwag mamatay. Xiaoming, huwag mong takutin si Lolo. Ano nangyari? Ano ito? Epilepsy atake. Xiaoming, huwag takutin si Lolo. Bata pa ang pasyente. Mahina siya. Dagdagan pa ng cyst at epilepsy. Ay, mukhang wala na talagang pag-asa. Dok, apo ko wala ng pag-asa po. Lolo, pasensya na po. Sinikap namin ito. May regalo para sa apo mo. Doc, pakiusap po sa inyo. Iligtas niyo po ang apo ko. Nawalan siya ng magulang. Napakasama ng kanyang kapalaran. Ngayon, payapa ang mga aklat. Maliban kung buhay si Goodhead. Kung hindi, wala na tayong magagawa. Ako na lang susubok. Tumayo na po kayo, Lolo. Zhang Feng. Anong ginagawa mo? Mamamatay na siya. Iniligtas ko siya. Zhang Feng, intern ka lang po. Huwag mo nang paghirapan ng pasyente. Hayaan mo siya. Hindi patay. Maililigtas ko siya. Si Lee Xiaoming ay may sakit. Tingnan ko kung paano mo gagamutin. Andyan na si Xiao Liu. Xiao Lu, 10 mg ng diazepam. Iturok ito sa ugat. Sige po, Dr. Zhang. Ihanda ang 20% Manadol, 125 ml. Mabilis na patak. Sige po, Dr. Zhang. Ion monitor. Suriin ang vital sign ng pasyente. Suriin daanan ng hangin ng pasyente. Sige po, Dr. Zhang. Zhang Feng. Epileptic seizure si Lee Xiaoming. Lahat ay dulot ng utak tumor. Tumor hindi tanggalin, hindi mabubuhay. Director Zhang, tawagin si Liu agad. Tulungan niya akong alisin ang tumor. Oo, hello. Lumalala na si Lee Xiaoming. Oo. Sige. Pumayag si Liu. Dali, ihatid na siya sa OR. Hoy, Xiaoming. Oh, heto na. Ingat kayo. Operasyon ni Lee Xiaoming. Pumasok ka doon mamaya para manood. Totoo, pinuno. Totoo ba? Pero bago ka pumasok, may sasabihin ako sa'yo. Si Liu Xun, director ng neurosurgery. Napakahusay niya sa medisina, pero napakayabang niya. Galit na galit. Ang ugali ni Director Liu, nakita ko na iyon dati. Hindi ba't nag-away pa kayo noon? Kaya naman, kapag pumasok ka mamaya, kailangan mong manatiling tahimik. Humanap ka ng upuan po. Tignan ang operation. Huwag kang magsalita ng sobra. Sige po, Director. At saka, si
Ayaw niya ng entero. Kaya tandaan mo, huwag magsalita po. Kukunin ko iyon. Ang pagkakataon. Mag-aral kang mabuti. Oras na, pasok ka na, magpalit. Ihanda operation. Sige, Tara, simula na ang operation. Boring kuryente. Nakamali ng pindot. Buko nasa ugat. Hindi pwede tanggalin. pwede hiwain? Kung puputulin siya, mamamatay agad. May iba pa bang paraan? Hiwalayin ang bukol sa ugat. Masyadong tricky ang bukol na to. Hindi pwede pilit na hiwalayin ito. Kung may mali man, kahit na mailigtas natin ang bata, magiging vegetative patient siya. Kapag hindi tinanggal ang bukol, mamamatay siya. Kapag hindi tinanggal ang bukol, mamamatay si Xiaoming. Masyadong komplikado ang location ng bukol. Sa galing ko lang. Hindi pwede. Kaya kong tanggalin bukol. Ano? Kaya mo itong tanggalin? Alam mo ang lokasyon. Alam mo ba ang epekto nito? Kung hindi tatanggalin ang tumor, wala nang buhay ang batang ito. Binata, hindi kita minamaliit. Hindi ako mag-opera nito. Ano ang basehan mo? Dahil mayroon akong sistema. Sabihin mo sa akin, paano mo ito puputulin? Ang plano ko ay, sino ang nang-attack sa ventricle wall? Itanggal na rin. Kung ganyan mo ito puputulin, dugo ang lalabas sa ugat. Ano ang gagawin mo? Bypass muna. Gumamit tayo ng artificial na ugat. Gumawa tayo bagong daanan gamit artificial. Siguruhing may dugo sa utak. Utak. Bypass ba o pre-proseso? Gumagawa ka ng modelo sa lab. Sa teorya, posible ito. Teorya lang po. Gaano kahirap ihatid ang teorya? Alam mo ba, sa buong bansa, gaano karaming tao pwedeng operation, Director Lu, pasyente ng nanganganib. Subukan mo, baka pwede. Sino susubok? Ikaw lang ang susubok, intern po. Lumala ang pasyente, hindi na siya mamamatay. Napakahirap ng operasyong ito. Hindi ko kaya. Kaya gawin, hindi siya mabubuhay. Huwag maghintay. Gagawin ko ito. Zhang Feng. May talent ka, alam ko. Napakahirap ng operation na ito. Kaya mo yan, intern? Director Liu, bilang isang doktor, hindi ko siya papabayaan mamatay. Hindi mo magawa tong operasyon po. Ako gagawa. Ang tapang mo Zhang Feng, ikaw na. Problema ka, ikaw ang mananagot. Maglingkod ka. Tulong sa operation po. Diyos ko! Magaling itong intern na surgeon. Wow, kapantay ako ng punong sirohano. Dianing. Ginagamit niya ng husto ang kuryente. Isang henyo sa operation. Itakda sa 2.5. Gamit lang 1.0, 1.5. 2.5 beses lang lahat detalye lalaki todo na. Kahit munting galaw, lumalaki ng husto. Laki hirap ng operasyon. Sigurado ka ba, Dr. Zhang? Sigurado ko itakda mo na agad. O Zhang Feng? Lalaki ang hirap ng operasyon mo. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Punong Liu, buhay ng tao ito. Kailangan kong magtagumpay. Wala nang atrasan. Pero, bawat hakbang ay mapanganib. Kailangang tumpak ang hiwa mo. Kailangang tumpak ang hiwa mo. Kahit hirap, magsikap lang ako. Ang pasyente ay umaasa sa akin. Hindi ko siya pwedeng biguin. Tama ka. Zhang Feng, operation ka na. Susuportahan kita. Salamat, Punong Liu. Susunod, publisin ko na. Sipit. Tumor na po, natanggal na. Nagtagumpay talaga ang operation. Isang intern ang nakapagtagumpay sa operasyon.
Nagtagumpay. Sobrang buti naman. Mailigtas na. Mabuhay, Doc Zhang. Napakagaling. Ang galing. Ilabas si Li Xiaoming. Magaling si Zhang Feng sa operasyon. Talagang antas ng henyo ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makuha siya sa aking grupo. Apo ko. Apo. Apo. Ay, doktor. Anong kalagayan ng apo ko? Kumusta na siya? Ligtas na, naalis na ang tumor. Operasyon, Doctor, tagumpay. pagkatapos ng operation, may epekto ba sa apo ko? Malinis na naalis ang kanyang tumor. Maaasahan mo, ligtas siya. Salamat. Salamat, Dr. Cheng. Mga matanda, bumangon na kayo agad. Salamat sa pagligtas ng apo ko. Huwag na po kayong magpasalamat. Doktor, dapat tumulong. Ito ang lahat ng tungkulin ko. Dr. Zhang Feng, ikaw ang tunay na doktor. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Nurse, ibalik si Li Xiaoming sa... Xiaoming, mabuti na ang lagay mo. Binabati ka. Tapos na ang misyon. Sistema, ano premyo nito? Nakita ko na gumaling ang pasyente. 500K at puso transplant po. 500K na sa bank card po. Wow, 500K na. Sistema, ipaliwanag mo perfectong transplant ng puso. Perpektong puso transplant na perpekto na ng host ang transplant. Marami akong bagong kaalaman. Natutunan ko ang transplant ng puso. Pasok. Zhang Feng. Tapos na ang operation. Opo, Director Zhao. Naperpekto ko ang pagtanggal ng tumor. Napakagaling mo. Pinagmalaki mo ako. Hindi ba? Natauhan si Louis ang tuso. Wala silang sinabi. Ano itatanong ko? Tanong lang. Kita ko ang tuso. Gusto niya lang akong agawin. Ang lahat ng nakamit ko ngayon. Lahat salamat kay Direct Zhao. Hoy, Zhanghua. Pumunta ka sa opisina ko sandali. Opo, Director Zhao. Tinatawag niyo po ako? Zhanghua. Ang pustahan niyo ni Zhang Feng. Dapat mo na bang tuparin yon? Anong pustahan po iyon? Grupong Pinuno Zhang. Kalimot ka na. Grupong Pinuno Zhang, nakakalimot ka talaga. Hindi ko alam sanhi ni Li. Hindi ba dapat ako kusang loob ngayon? Mag-resign. Zhang Feng, kaya mo bang makipagpusta sa akin? Ano ang pusta natin? Kung hindi mo mahanap ang sanhi, magbibitiw ka ng kusa. Kung malaman ko ba? Kung malaman mo ang sanhi po. 3 buwan akong naglinis ng ospital. Nalaman ko sanhi ni Xiaoming at tinulungan siyang alisin ang buko. Pinuno Zhang, tuparin na ang pusta? Cheng Feng, pinuno ako ng... Gusto mo akong maglinis ng banyo? Huwag tularan ang taya. Pipilitin mo ba akong mag-resign? Hoy, Zhang Feng, siya ang pinuno ng medical team. Ipasuri mo siya. Medyo hindi ba iyong masyado? Gawin niya ang volunteer work. Ano sa tingin mo? Hindi ko pilitin. Para lang mabawasan ang kanyang kayabangan. Gawin siyang magaling na doktor. Kung maglilinis ng banyo, sige lang. Kaya ko to. Kayang bitawan. Teka, ano na naman? Pinuno Zhanghua, hindi nakakahiya maglinis ng banyo. Sayang galing mo. Oras mo na. Magboluntaryo ka na. Gamutin mo para iligtas ang marami. Hemp. Zhang Feng, buong araw kang nag-opera. Pagod ka na siguro? Uwi ka na. Sige, Director, uuna na akong matulog. Tuwagin mo ako kapag kailangan mo. Sandali lang. Magandang babae sa probinsya po. Ipapakilala ko siya sa iyo. Pumunta ka para makita siya bukas. Sige. Nag-practice ako kagabi sa lab. Nasanay ako sa transplant. Kumusta ka? Kumusta? Direct Zhao ang dahilan. Ako, si Juan General Melia. surgery Labis kitang ako. naririnig ng mga doktor. Ngayon lang kita nakita personal. Dr. Zhang, sabi nila, napakahusay mo sa medisina.
Hindi po. Nag-aaral pa lang ako. Masyado kang mapagpakumbaba. Direktor ka, pinupuri. Labis kang pinupuri? Ano pinuri ng director ninyo? Magaling ka. Mabilis mag-isip. Tingnan ang simptomas. Mabilis tumpak. Salamat po sa papuri, director. Dr. Zhang, napakahusay mo talaga. May kasintahan ka na noon? May naging relasyon ako noong kolehiyo. Ang nobya mo ay napakagaling. Oh, napakahusay niya. Kayo ngayon. Nagkausap pa ba? Sean Runyan, Zhang Feng, tagal na to. kailan ka pa bumalik sa bansa? Kakabalik ko lang. Awit na to. Paborito kong kanta noong kolehiyo. Ju Feng. Ju Feng, ang swerte makita kita rito. Sean Runyan, Zhang Feng, ito. siya ba kasintahan mo? Hindi, kasamahan ko siya sa trabaho. Kaming kumain kasama. Oh, talaga ba? Sean Runyan, bakit ka nandito? Umiinom ako ng kape. Kumusta? Ako si Wenbo, ang boyfriend ni Sean Runyan. Li Wenbo. Kailan pumayag ako? Ang girlfriend mo? Zan Runyan, hindi ka girlfriend ko. Kinabukasan tayo. Li Wenbo. Bitawan mo na yung pag-asang yan. Hindi ko gagawin. Kasama kita. Zan Runyan, ayaw mong maging girlfriend ko. Inisip mo pa ba yung dating boyfriend? Kung oo, ano naman? Anong maganda sa kanyang kawalang pera? Ako si Wenbo. Sobra na yan. G. Lee Wenbo. Sigurado ka ba? Malayo kong huli sa kanya. Ikaw si Zhang Feng. Ex ni... Ako nga. Zhang Feng. Akala ko napakasimple mo lang. Hindi ko inaasahan na mas simple ka pa lang po. Sinasabi mong simple si Zhang Feng. Siya ang pinakamapangakong intern namin. Intern na medico. Ang pinaka-potential na intern po. Ikukumpara mo ako sa isang intern? Ako ay top PhD sa MedAbroad. Bituin ng medisina ng China. Li Wenbo. Ang MD mo'y walang halaga sa akin. Batang hamog? Intern, maliitin mo ba ako? Chang Feng. Lakas ng loob mong suntukin ako? Gagamitin ko lahat ng resources ko. Pahihirapan kita sa medisina. Li Wenbo. Gusto mo i-blacklist. Pangarap ka ng gising. Si Lee ay makapangyarihan sa medisina. Papatay ka lang na parang langgam. Liligwak mo ako, Zhang Feng. Tingnan na lang natin. MP. Sean Runyan. Sino ba itong Lee? Ang ninuno ay doktor. Marami silang doktor. Anong lawak? O sige, Pasensya na, Chang Feng. dumaan ako. Oh, Dr. Zhang, siya pala ex-girlfriend mo po? bakit? Ang ex mo ay napakaganda po. Itsura o pangangatawan, top siya po. Hindi ko kaya. Noong nag-aaral pa tayo, mahirap lang ako. Mayaman siyang prinsesa. Pagkatapos, pinadala siya sa ibang bansa. Kami naghiwalay. Pero dating GF mo, weird thing yan. Sigurado ako, mahal ka pa rin niya. Siya. Sige, pupunta na ako agad. Naghahanap si Director Zhao. Aalis na muna ako. Sayang naman. Dalawa, sweet pa. Ang nagwagi ay ang batang doktor. Dr. Zhang Feng ng ICU. Mga kasamahan ko sa ospital, dito sa event.
Magpapahayag ako ng isang magandang balita. Director Zoe, anong balita? Ang hospital natin, magdadala tayo ng magaling ngayon. Siya ang deputy namin sa ER. Director Chen, saan nagmula ang talentong ito? Siya ay galing sa Stanford Med. Sa ER at ICU. Napakahusay. Pakipaliwanag mo na lang, Dr. Chen. Palakpakan natin si Dr. Shen. Sean Runyon, dating nobya ko. Bakit siya nandito? Kamusta? Ako, si Runyan. Masaya akong sumali po. Matuto tayo sa isa't isa. Umunlad tayo, mag-ambag tayo sa ospital natin. Si Sean Runyon, dating ko. Doktor siya, nandito na. Anong gusto nito? Kuya Feng, anong nangyari sa iyo? Kilala mo ba ang bagong direktor? Kilala siya, dating kaklase ko. Kaklase? Kailan kayo naging kaklase? Ang galing niya pala. Stanford grad, agad na deputy director. Wow. Dating kaklase. Noong panahong na iyon, hindi pa siya nag-Stanford training. Kuya Feng, ganda ng kaklase mo. Maging sa itsura man, pangangatawan at dating, lahat ay ito. Si dating director ay ang pinakamaganda sa paaralan natin. Hindi maganda? Ang kaklase mo, maganda rin. Napakahusay pa. Nagtapos sa Stanford School of Medicine. Swerte ng ospital natin. Wala si Sean Runyon sa Stanford. Baka matagal na kaming kasal noon. Tatlong director, pumunta kayo sa akin. Ikot tayo ng matagal na po. Sabi mo ang Zhongde. Gusto ko kausapin si director. Director Liu Xun. Sino kailangan? Gusto ko si Dr. Zhang dito. Dumating na kami, hindi pwede talento siya. Wag kunin. Zhao Jiaming, masangkop si Zhang Feng sa puntahan natin ICU. Hindi sayang yan? Ikaw, Director Zhao. Umupo na kayo? Umupo. Director Liu Xun, bigyan mo ako ng rason. Si Zhang Feng, magaling sa basic. Mabilis na reaction. Magaling siya sa practical na gawain. Magiging top surgeon siya. Lao Liu, si Zhang Feng ay matatag sa operation. Angkop na angkop para sa neurosurgery natin. Si Zhang Feng, aking kahalili, wag agawin. Himp, Zhao, Jiaming. Takot sa'yo. Takot ako? Hindi siya. 20 taon na tayo magkaibigan po. Anong meron? Sige na. Zhao, nakipag-agawan ka noon. Nag-away pa kayong dalawa noon. Wala ako noon. Siguradong papaluin. Ikaw, sinasabi ko sa iyo. Ngayon, kunin ko si Zhang Feng. Sino ang hindi sang-ayon? Pupukpukin ko siya. Wala akong takot sa'yo. Gusto niyo bang makipag-away? Dumating ka, sundin niya ako. Natatakot ba ako sa inyo? Hoy, tatlong director. Kumalma kayo. Kumalma kayo. Pasulong. Director, hinahanap niyo po ako? Uy, Zhao Feng, tatlong director ang naglalaban para sa'yo. Halos na mag-away na sila. Ikaw naman, aling departamento, pumili ka. Dumating si Zhao Feng. Mas maganda ang surgery para sa'yo. Sumali ka sa amin. Mas bagay ka dito. Zhang Feng, sundin na ako. Ikaw ay sinanay ng aming ICU. Pinakaangkop na manatili ka sa ICU. Director ay top. Kung makasakit ka ng isa po, hindi ako makatiyas dito sa hospital. Ano ang gagawin ko? Tumahimik na kayo. Gusto ko si Zhang Feng. Vice Director Sean, anong ibig mo? Gusto mo bang agawin si Zhang? Mga director. Kulang kami. Huwag maghintay. Kulang na tauhan. Si Zhang Feng ay angkop sa pupunta sa ER niyo. Hindi ba masisira ang kinabukasan niya? Hindi angkop si Zhang Feng. Mas okay ICU, mga direktor. Dumating ako sa ospital natin. Wala siyang sobrang hinihinging sahod. Gusto ko lang ng intern ngayon. Hindi sobra? Uy, Sean. Gagamit ako ng ibang doktor para pumalit kay Zhang Feng. Kamusta ER niyo po? Yung ibang doktor na iyon, mas magaling siya? Mas magaling si doctor kaysa kay Zhang Feng. Hindi magaling.
Para saan siya? Iwan mo na lang yan. Uy, ikaw. Darating si Sean. Trabaho na tayo. Suportahan natin siya. Zhang Feng, ikaw naman. IER na lang. Sa loob ng 1 taon. Hindi po, Direktor. Hay nako. Salamat, Chen. Umalis ka na. Uwi na tayo. Uy, Direktor, tingnan nyo. Ay naku. Hey, Hemp. Shen Runyan. Ayaw hospital? Pumunta ka sa hospital namin. Anong gusto mo? Zhang Feng, lumayas ka noon. Bakit hindi mo ako papaliwanagan? Shen Runyan. Oras na ng hospital ngayon po. Ayoko ng relasyon. Zhang Feng. Huminto ka. Director Sean, ano na? May kailangan ka ba? Anong tawag mo? Director Shan. Oh, bakit? Intern ka ba? Ako po ay deputy ng ER. Ako ang pinuno mo. Kailangan mo bang sundin ako? Binibining Shan. Ano kailangan mo sa akin? Gusto mo bang maghiganti sa akin? Kung gusto kitang lalaking taksil, hindi ka na magiging intern. Uy, Director Sheng, nag-ikot na ako. Add ka WeChat. Binibining Sean, tayo'y hiwalay na noon pa. Hindi na kailangan WeChat. Ako ang pinuno mo. Sinong leader ang walang sasyo WeChat? Nag-apply na ako, Director. Kaibigan, paki-approve na lang. Na-approve ko na. Lee Wenbo. Ano ka ba sa ospital namin? Nag-a-apply ako para sa Vice Dean. Huwag mong gawin iyon. Anong balak mo sa ospital namin? Shen Ruyan. Ikaw, med student ka pala? Maliit na hospital. Bakit hindi ako pumunta? Lee Wenbo, umalis ka na. Umuwi ka na. Mayroon pa akong digital na resume. Ngayong bisa dekan, gagawin ko to. Zhang Feng. Hanggat narito ako, huwag mong balikan si Sun Ruyan. Siya ang tadhana kong babae. Hemp. Vice Punong Dr. Lee Wenbo. Ito na po ang iyong opisina. Ikaw si Chang Wang, HR Director. Tama ba? Bihira lang, naalala mo pangalan ko. Tanong ko, Chen Wang, ilang intern sa hospital natin? Ilang daang tauhan sa buong hospital? I upload ang data ni Zhang Feng. Sige, Vice Presidente. Sandali lang, gagawin ko na. Archibo ni Zhang Feng. Pakitingnan niyo po. Oh. Sige na. Wala ka nang gagawin dito. Umasa ka na lang. Sige, tawagin mo ako. Ay, Zhang Feng, sinisiguro mo, gagamitin ko lahat ng resources. Mapapahamak ka sa medisina. Zhang Feng, sabi ko na, pipigilan kitang magtagumpay sa medisina. Opisyal na simula na ito. Sino iyan? Tuloy ka. ako ito, Sean Runyan. Ha, Runyan, bakit ka nandito? Pumunta ka ba para ipagdiwang ako? Huwag Wenbo galawin. Nariyan tayo sa isang hospital. Hindi ka ba masaya? Lee Wenbo, ikaw, vice-director ka para higanti ba kay Zhang Feng? Ay, Shun Anong Xian. sinasabi mo? Ako si Wenbo. Ganyang tao lang. Lee Wenbo, alis ka na. Ano man ang gawin mo, hinding-hindi ako sa'yo. Nakipaghiwalay ka na ba? Hindi siya karapat-dapat sa'yo ngayon. Ang atin, huwag makialam. Oo nga, babalaan kita si Zhang Tauhan. Kung galawin mo siya po, hindi kita titigilan. Hemp.
Ayaw mong galawin ko siya. Gagawin ko pa rin galawin siya. Pasok, Jianghua. Si Zhanghua ako. May kailangan ka ba? Zhanghua. Narinig ko. May alitan ka kay Zhang Feng. Totoo ba iyon? Pangalawang Director Li Wenbo. Chismis lang po lahat iyan. Kasamahan ko si Zhang Feng dati. Napakabuti ng samahan namin. Hoy Zhanghua, wala akong oras para pakinggan. Bullshit ka lang. Matutulungan kita. Interesado ka ba? Pangalawang Director. Galit ka rin kay Zhang Feng. Sinakta niya ako noon. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kaaway-kaaway. Kaibigan, pangalawang Director. Ano ang gagawin natin? Halika rito po. Sabi ko sa'yo. Pangalawang Director. Medyo lumalabag ito. Hindi ba maganda yan? Gawin mo na. Problema. Si Zhang Feng. Sige, gagawin ko na. Kalaban lang. Piyesa. Hello, Vice Director Lin. Ako si Zhang Hua. Pinalitan na ang gamot. Mahusay ka po. Walang nakakita sa iyo. Nagkabigo ang mga CCTV ng eksakto. Walang nakakita nung pumasok ako. Pumasok ako nurse station. Sige, ibigay ang gamot. Iniksyonan ang pasyente sa puso. May aksidente. Makikita ba ang gamot sa autopsy? Gamot na espesyal. Lumipas ang epekto. Naunaw agad. Hindi nila ito matutukoy. Mabuti. Ito gamot para kamaten po. Ito ang gamot ng ospital po. Na-check mo na ba ito? Wala bang problema? Kinuha ko ito sa ospital po. Walang mali dito. Tara na, iturok na natin siya. Hump. Ihahatid na ito ni Director Chen. Lunas na gamot. Sinasabing binili ito sa ibang bansa. Isang bilyo. Hindi tayo magkakamali po. Sino ba talaga si Chen? Kailangan mo pa bang dumalaw? Ito ang anak ni Chen Fei. Chen Fei. Sinabi mo si Chen Fei? Oo, Diyos ng medisina. Walang tatalo. Bakit nasa atin ang anak niya? Maliit na ospital? Noong aksidente si Chen Xiaolong, malapit lang sa ospital natin. Kung hindi siya dinala dito, matagal na siyang patay. Nasaan na si Chen Fei? Si Chen Fei, naghahanap ng puso para sa anak. Operation ni Chen Xiaolong. Hospital natin, wala kaming kondisyon para sa transplant. Kailangan lang natin siyang buhayin ngayon. Maghintay kayo. Kailan siya babalik? Hindi pa alam. Bawat 3 oras may naghahatid. Sagot na gamot. Malapit na ang oras. Simulan ang injection. Sige. Aro yan. Gawin ko na. Patay na siya. Ako ang mananagot po. Pagkatapos ng ineksyong ito, si Long buhay pa. May sapat na oras para maghintay. Ito. Nakakagulat. Xiaolong, patay na siya. Paano ito posibleng mangyari? Nakita ni Tatang Long ang puso. Maaari nang mag-transplant ng puso. Maliligtas ka na.
Xiaolong. Xiaolong. Namatay siya ng walang anumang rason. Professor Chen, paalala sa kalungkutan. Ikaw ba ang pumatay? Sa anak ko, ito lang ang tanging anak ko. Inaasahan ko siyang magpalaki ng aming pamilya. Professor Chen, sinunod namin paraan mo, ineksyon siya. Wala kaming ibang ginawa. Ang gamot, siguradong may problema ang gamot. Ito. Ito ba'y gamot ni Professor Chen? Walang pagkakamali talaga. Hindi ito gamot para mabuhay. Yung bote ko. Pinalitan ninyo ang gamot. Pinalitan? Paano nangyari yun? Ginawa ko ang gamot na ito. Bawat bote may markang pang-antipeke. Wala itong security feature. Ito ang gamot mo? Anong nangyari? Yung lugar ng gamot po. Walang papasok. Hindi pwede. Shan Ruyan, bukod sa iyo, sino pa may susi? Susi? Akin lang ito. Shan Ruyan, bukod sa iyo, sino ang pumunta sa botika? Hindi pwede iyon. Tiwala siya. Hello? Control room? Agad, i-activate ang surveillance ng botika. Ano? Nasira? Namatay anak ko sa inyong ospital. Ikaw. At ikaw. Sisiguraduhin ko kayo. Hindi na kaya sa medisina po. Nakita kong patay. Si Chen Xiaolong. Gusto mo bang gamutin ka agad? Sino si Chen Xiaolong? Hindi pa patay. Puso niya. Puso ay patulo. Hindi pa tumitigil ang tibok. Pinatay mo. Ang anak ko. Lakas mo pang umiti, ha? Papatayin kita. Professor Chen, kumalma ka. Kumalma ka. Professor Chen, hindi pa patay anak mo? Hindi patay ang anak ko. Tumigil na puso niya? Sinabi mong hindi siya patay. May tibok pa ang puso niya. Huwag nang magpagamot. Patay talaga. AD. Isa kang intern na doktor lang. Hindi ka magalang sa anak ko. Gagamit ako. Hindi ka magiging doktor kailanman. Shen Ruyan, kailangan ko ang tulong mo. Ano ang gagawin ko? Kunin ang suit ng labanan. Enerhiya, 250 joules sa gamit nito. Ito. Gawin mo ulit ng ilang beses. Nabalik na ang puso. Nabawi ang puso. Matagal nang patay ang kanyang puso. Hindi magtatagal ang ganitong tibok. Kailangan natin siyang operahan sa puso. Teka lang, Zhang Feng, sigurado ka ba? Chen Fei, umiwas ka na. Patay na ang anak mo. Zhang Feng, intern ka na doktor. Kaunti lang hawak na kutsilyo. Magtanim ng puso. Chen Fei, autoridad ka ng medisina. Ngayon, talunin ko sila. Ikaw na autoridad. Talunin mo ako. Ikaw lang? Hindi ka naniniwala? Sumunod ka. Ngayon, ipapakita ko na sa'yo paano ako nagpa-transplant ng puso. Zhang Feng, kapag nabigo ang operasyon, ipapakabaon kita kasama ng anak ko. Zhang Feng. Wala tayong puso transplant dito. Mapapahamak ka. Ang sarili mo. Ruyen, huwag kang mag-alala. Magtatagumpay ako. Chen Fei, Diyos ng medisina ka. Habang ginagawa ko ang operasyon, huwag kang kumurap kahit sandali. Isang beses lang ituturo ko to. Iodine cotton po. Vesturi. Operation. Simula na.
Sipit. Bago operation. Diyos ko. Operation ng puso, sige na. Maaari palang gawin ng ganito. Ang galing mo, intern. Tumahimik ka. Liar ka pa. Baka sampalin kita ha. Matagumpay ang operation. Matagumpay na nailipat puso ni Chen. Maliligtas na ang anak ko. Walang rejection sa kaniyang bagong puso. Sinisiguro ko mabubuhay pa siya ng 50 taon. Na-detect na gumaling si Chen Xiaolong. Centimilyong medisina. Maraming bagong kaalaman sa isip ko. Natuto ako ng TCM. Lahat ng kanlurang medisina po. Magaling si Zhang Feng sa operation. Nakamit ang antas ng tao tabak. Handa akong sumunod. Gawin kitang guro para matutong magpagamot. Chen Fei, Diyos na medisina po. Diyos ng gamo, maging apprentice ka sa akin. Hindi yata ito angkop. Mahirap ang transplant ni Zhang Feng. Ginagawa mo operasyon. Madali lang. Wow, galing ng doktor na to. Professor Chen Fei, tumayo ka na? Huwag mong tanggihan ako. Hindi ako tatayo. Zhang Feng, sige. Siya na sa iyo, payag ka na lang. Siya ang kinikilalang manggagamot ng Tsina. Salamat, Ginang. Pakiusap lang po. Hoy, matanda. Anong ingay mo? Ako at Zhang. Hindi pa kami kasal. Nagpapalitan kayo ng malambing na tingin. Kahit sinong tao makikita iyon. Magkatugma kayo. Magpapakasal din kayo balang araw. Sige nang, ikaw na to. Chen Fei, tumayo ka na. Mula ngayong araw, ikaw na alagad. Chen Fei, bumabati sa guro. Kamusta, Ginang? Ay. Chen Fei, ang palit sa anak mo po? Siguraduhin mong investigahan ito. Telepono. Sige. Opo, dala ang salarin. Dara. Professor Chen, palihim na palit. Nahuli na gamot ng anak mo, Dehua Li Wenbo. Anong gagawin natin? Magtrabaho na ng pagpapalit ng gamot. Kayo dalawa, gusto niyo mamatay? Chen Fei. Ikaw, si Chen Fei. Ako nga ang matanda. Chen Yaoshen, patawarin niyo ako. Chen, patawad na po. Tulong. Siya iyon. Li Wenbo. Utos ko. Hindi ko alam, anak mo siya. Patawarin niyo ako. Palusot. Security. Chen Yaoshen. Ipasok si Zhang Hua sa kulungan. Hayaan siyang magkulang habang buhay. Chen Yaoshen. Gusto ko aksidente si Zhang Feng. Hindi sinasadya, anak mo po. Li Wenbo, linyang ng pamilya mo ang gamot. Gusto ko patayin kayong lahat. Dalhin niyo palayo. Guro at Ginang. Regalo ko sa inyo ito. Bank card na 100 bilyo. Si Chen Fei. Napakayaman mo po. Ngunit ang regalo, masyadong mahalaga. Hindi ako tumanggap. Opo, guro. Dapat mong tanggapin ang pera. Opo. Tatanggapin ko. 100 bilyong ito. Gagamitin ko sa medisina, pagbutihin ang medisina ng Tsina. Opo. Guro at ginang ng guro. Kapag kasal na kayo, gusto kong maging saksi ninyo. Sa oras na iyon, ipapahayag ko. Kayo po ang tunay na Diyos. Ha. Shen Ruyan, gusto mo maging asawa ko? Oo, gusto ko. Ha. Sige.